Yan, 6 p.m. to 8 p.m. po yan. Meron din po pag Sunday, yan po ay 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. So, meron din po tayong mga cell group. Kung meron po kayong mga kakilala dyan, mga pamangkin, ayan, may mga pinsan kayo, may mga kaibigan po kayo, invite nyo po sila sa cell group natin. Meron po tayo pag girls, every Saturday po yan, okay? Saturday, 2 p.m. At meron din po sa boys na mga youth, yan po ay every Friday ng 1:00. Tama po ba? 2:00 din pala. Sorry. Ayan. At meron din po sa mga teenager din. Ayan yung may mga 12, 10 years old, hanggang 16 yan. Pwede po yan sila. Yun naman po ay every Wednesday na. 1 p.m. dun po yun sa Laram. So kung hindi kayo taga Laram, kontakin nyo lang kami. Tignan natin kung saan kayo pwedeng mailagay. Okay? Yun po. Invite niyo yung mga friends ninyo, ha? Yung mga girls, yan, sa mga boys din. Invite niyo yung mga ka-work ninyo. Ayan, bunga ng invite din niya si Arlo, di ba? Palakpakan naman natin si Lord. At kasama na natin siya ulit. Bagamat malayo, di ba? Ayan, purihan ng Panginoon. So, yun lamang po. Ready na po ba yung magbibigay ng message? Ayan. Okay, so ito po pa po pala, bago ko po pala ibigay sa kanya. Meron po tayo diyang di ba nagpupunta po tayo ng Candelaria. So, pwede nyo pong i-installment yung, alam mo yung savings po ninyo, pamasahe. Ayan, meron na po diyang mga nagsisave. So, ilagay nyo na po dyan bago pa po ninyo magastos. Ayan, so kung medyo mabigat sa inyo yung yung 500 to 600 na pamasahe, pwede nyo na iunti-untiin. Ayan, at meron din po tayo diyang kung makikita niyo po sa ating bulletin board, ayan, medyo tingin po kayo sa bulletin board. Ayan, sa events. Sa baba ng events, ayan, meron doon mga pirma, pangalan, tas pirma. Kailangan po yan ng national. So kung hindi niyo pa po kayo nakakapagpirma dyan, nakakapaglagay ng pangalan, maaari po mamaya, punta po kayo kay Francesca. Ayan, Ate Francesca, i-assist mo sila dun sa mga pirma-pirma dun, ha? So kung wala pa po kayo dyan, please lamang po, ilag nyo na po yung pangalan nyo, okay? Kailangan po yan sa national. Ipapasa po yan first Sunday po kasi. Okay? Ito po si Ate Francesca. Ayan, napakaganda po. Okay, so, ayan. So, tingin ko ready na po yung magbibigay na mensahe. Ano po? Ay, meron lang po akong ibig linawin, yung tungkol doon sa pirma-pirma. Baka iniisip ninyo may bayad. Actually, libre po yan, may donasyon lang na 1,000 kada pirma. Linawin natin ano ba yung pirma-pirma. Kasi hindi ho nila magets. So, pakilinaw lang kung ano ang ibig sabihin yan. ano lang po yan, attendance lang po, Pastor. Yun po yung sinabi nila, Okay, at least maliwanag lang po. Tapos, tawag dito. Dahil nga po sa ngayon, ay mapapansin niyo po, lahat po tayo ay naka-face mask. Kasi po, meron po tayong bagong direktiba ngayon. Kung mapapansin niyo ng mga nakaraang linggo, tayo po yung mga baliwala lang natin, di natin iniintindihan. Pero sa ngayon po, yung variant na yan ay medyo mabangis. So, hindi naman kinakailangan, actually ang ina-allowed po sa church ay 30 to 50%. Tayo dito wala pa tayong 5%. So, hindi masyadong issue. Ang issue lang dito, wear face mask all the time. So, yun nagbababa ng kanyang face mask, okay lang po sa akin yun. Yamang, bibigyan kayo ng babala. So, kung ibababa ninyo yan, ibig sabihin nun, sisingilin ko kayo ng 10 piso. Oo. Pagka kayo na ngatwiran pa, 20. Ayun, so, yun lang po yun. Lilinawin lang natin. Para saan naman po yung malilikom natin? Para bumili din ng bagong face mask. Marami tayong face mask noon nung tayo pumunta sa Candelaria. Mga ganyan Yan yung dalawang yan. Modelo po yan sila doon sa mga face mask natin. Yang mangyari lang po ay naubos po yung isang box. Nagsikuha po sila. Akala siguro na libre. So, para mabalik natin uli yung box. So, in-encourage ko po kayo pakibaba ng face mask ninyo. Sisingiling ko lang naman kayo ng tagsa 10 piso. Pag nangangatwiran pa kayo, 20. Ganun lang po siya. So, yung ina-announce kanina, kaya inaagaw ko po yung microphone kasi nabitawan po ni Rem, hindi kami nagkaintindihan, na
ipinagbabawal ho muna ngayon sa mga gatherings. Ipinagbabawal muna ngayon sa paglabas-labas ang mga kabataan na umidad po 5 taon hanggang 17. So, pinagbabawal muna silang lumabas-labas sa kanilang mga tahanan. So, yun ho yun. Kaya po, mihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng kabataan at ang lahat ng mga nagtuturo dito dahil nag-announce na po tayo na magkakaroon ho tayo ng outreach po doon sa area ni Biel sa Langgam. So, ang hirap po, baka ho mamaya, tuwang-tuwa tayo doon na minister sa mga pretens na yon. And lapit pa naman ng barangay, barangay hall doon. No? So, kung napusasan po doon si Biel saka si EJ, okay lang ako kay Biel. Kayang-kaya ni Biel tubusin ang sarili niya. Ang inaalala ko ito si EJ. Oo. So, nasampulan na ho yun sila dyan sa UB eh. Kaya ayoko nang maulit yun. Animan pa naman ang animan po yung team. So, ibig sabihin, 2,000 yata binitawan ni Biel doon, kung di ako nagkakamali. Kung 6 kayo, sa tagda 2,000, malibanag da 12 yun. Bigay nyo lang sa church. Sige, magpahuli kayo. Pero, hindi ho talaga maganda na lumabag po tayo ngayon. Kasi yan naman po, hindi naman para sa gobyerno. Para po sa ating kaligtasan po yan. No po? So, lang po, ako nga ho, sa totoo lang, naiinis ho ako doon sa ginagawa ko. Alam nyo, hindi ako sanay sa ganito. Pero, wala ho tayong no choice kundi sumunod dahil para naman po sa atin yun. Yun hong mga edad 18 pataas, ini-encourage ko po kayo na magpabakuna na ho kayo. Wag nyo na ho kaming intayin. Dahil ho, malapit na po kami sa flag retreat. Pero kayo, ano pa lang ho kayo, flag ceremony. Magpabakuna na po kayo. So, nasa sa inyo po yung choice. Pero ang choice na to, ini-encourage ko po kayo na gawin yung alam nyo makakabuti po sa inyo. At, pangungunahan ko na po kayo, gat maari po sana, gat maari, ay hindi naman ho natin mapiperfect na kumain ng wasto, yung tinatawag nating nutritious food. Can't afford mo naman po tayo doon. Ang alam natin, tuyo, bagoong lang at saka itlog. Araw-araw, sardinas, saka noodles. Eto na lang ho, pwede ho ba? Kasi po ang ascorbic acid po, ang vitamin C na yan, ay halaga lang po yung 1 pesos only. Piso lang ho yan. So isang banig, 10 piso. Now, sa iba naman, umaabot siya ng 15 pesos. Isang banig. Ilang inuman mo na yan sa isang banig? 10 po yun. So, laklak po kayo sa umaga, lumaklak din kayo sa gabi. Okay lang po yun, walang overdose doon, vitamins po yun. Lalo na kayo mga millennials, nakikiusap po ko sa inyo. Kasi mga addict po kayo, mga puyaters kayo, kung hindi kayo mapipigil sa kapupuyat, lumaklak kayo ng vitamins, parang awa nyo na. Ganito po tatapatin ko na po kayo. Ayon po ngayon sa pag-aaral po ng ating Department of Health, ang person under investigation o PUI, ang number 1 spreader po ngayon ng virus na yan, ay nasa edad 5 hanggang 17. Yan po ang nagdadala ng virus. Bakit hindi sila tinatalaban? Kasi yung mga batang yan po yung malalakas ang resistensya. Kaya hindi sila sa hindi pinapaalis ng bahay dahil baka magkasakit. Mali po yung notion na yon. Sila po, kaya hindi pinapalabas ng bahay dahil sila po ang nagdadala ng virus na yan. Ngayon, pag ikaw, yung anak mo ay minor at labas ng labas, sinisiguro kasi ikaw ang tatamaan yan. Dala niya. Nagkaintindihan po ba tayo? So, hindi ho ako nagagalit, nililinaw ko lang ho sa inyo na dinidiscourage muna natin ngayon na lumabas-labas ang mga batang edad 5 hanggang 17. Kasi sila po ang spreader ho ng. Ang tindi po niyan, delta ho yan. Alam niyo po ba, wala hong sakit ng ulo, walang ubo. Alam niyo ho ang tindi ho niyan kasi bigla ka na lang manghina. Tapos, 2 araw ka lang, matitigo ka na lang naman. So, kaya ho ko na alarma, 2 pastor na ho from Cebu na close friend ko. Kilala pa yata ninis yung isa, Joel Tabasa. So,
sumakabilang buhay na po. Nailibing na may 1 linggo na nakalipas. So, sobrang masakit. Kasi kami po mga pastor ay hindi na ho kami mayayabang. Mahihina na po ang mga resistensya namin. Kaya please, doon po sa mga edad 5 hanggang 17, ay ba't ba ako nakatingin dito kay Kwan? 18 na pala siya. So, yun lang po ang pakiusap natin sa kanila. Okay? So, wear face mask all the time. Lalo na pag nagdikit-dikit kayo, mag-face mask kayo. Inaamin ko po sa inyo, first time ko pong gagawin to sa church. Noong mga nakaraang ECQ, GCQ, MECQ, barbecue, banana Q, wala akong pakialam noon, lagi nakababayan. Pero iba po ngayon, Delta variant po yan. So malupit po yan siya. 2 ng pastor na malapit sa akin, pinitas na. So kung gusto niyo po pong tumagal ang buhay ko, parang awaan nyo na. At tumagal ang mga buhay ng mga nanay at tatay nyong dito ngayon. Please, wala naman hong problema paglabas. Hindi ho yan ang issue sa akin eh. Kasi open air yan. Kung gusto nyo sa labas, sige. Pero pag nandito tayo, kasi ho itong ating hall na to ay medyo bahay lang naman po ito. Tinransform natin maging church. So hindi ko ho kayo tinatakot. Basta ho, for as long as meron po kayong ganito, safe po yan. Mas matindi pa ho yung isang yan, naka-face shield pa. Gusto ko yarn. So, encourage mo yung ibang kasama mo na mag-yarn. Okay, so that's all for now. Gusto ko lang pong linawin yun. So, ang topic po natin ngayon, again, ay may kinalaman po sa Family Matters. At dahil po noong mga nakaraang Sundays, ang discussion po natin, ang focus natin, ay sa mga magulang. Ano ba tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak? Ang discipleship ay nagsisimula po sa tahanan at tungkulin ng mga magulang ito. Ngayon po, ang magsasalita po ay hindi ako, kundi yung aking anak. Kasi ito naman po may kinalaman po, hindi na sa mga magulang, kundi sa anak. Okay, so bigyan natin yung isip at puso natin para sa Panginoon. Nawa ay tayong namang mga anak, minsan naging anak din naman tayo, makinig tayong mabuti. So, mamaya na kayo matulog after 45 minutes, tumulog ho kayo. Pero yung 45 minutes bigay natin sa ating tagapagsalita ngayon. Palakpakan natin ng Panginoon. Nak. Ha? Ayun yung preacher. Yan. So, kung tingin nyo po ay wala nang kwenta yung buhay nyo, kung ako po na pwede maging preacher ay ano po kayo? Ayan. Magandang araw po sa lahat. Good morning. Good morning, church. Good morning, church. Kumusta kayo? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Ayan, magandang umaga po. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala po sa akin, meron po akong first time nyo po. Wow, first time. Welcome po kayo dito sa sa One Family. Ito po yung klase ng church na yung gantong itsura ay pwede pong mag-preach. And so, ako po ay anak po ni Pastor Remus. At anak niya po pala yung aking asawa. Andito po, yung kumakanta po kanina. Yan po yung aking mga magulang. Nasa likod niyo lang po. Ang aking mother at ang aking papsi. Ayun. Good morning. Namiss niyo ba ako? Namiss niyo ba ako dito? Ako din, namiss ko rin dito ang tumayo sa inyo at grabe, sobrang init, no? Pero kailangan natin tiisin kasi hindi tayo pwedeng mag-aircon ngayon kasi yun nga, makukulob yung ating yung ating lugar at hindi yun healthy, diba? Hindi yun physically wise para sa ating lahat. So, yun, good morning po ulit. Ako po si Kuya Pam. At sa mga first time po, welcome po kayo sa One Family Worship Church International. Nandito po kayo sa ating Riverside House Church. And kagaya po na sinabi po ng asawa ko po kanina, marami po tayong house church. Ayun, kaila Tita Nes po, meron po tayong house church dyan. Sa Laram, meron pa rin ba tayong house church sa Laram? Sa ngayon, wala pong existing na house church sa atin ngayon sa Laram.
Meron, at naniniwala po kami na ang church is supposed to be a home, tahanan. Diba? Na we can, ano ba yung makikita natin sa isang tahanan? We can be safe, diba? We can feel at home, at hindi tayo huhusgahan sa ating bahay. Amen? So, yun. Yun po yung goal ng church, ng One Family, na maging safe na lugar para sa bawat isa. Amen. So, ayan, we're continuing sa series po natin ng Family Matters. At we are establishing a family and we're also building a home. When you establish a family, you're also building a home. So, kagaya nga po ng mga tinapik ni Pastor Remus, ng ating pastor ng mga nakaraan, ang discipleship ay nag-uumpisa sa ating tahanan. Amen? Iyon, ang discipleship ay dapat nag-uumpisa sa tahanan. Kung mapapansin nyo, meron tayo, ano nga yung first slide natin, ate? Yan. Establish a family, build a home. Sige pa? Sige pa? Ayan. Naalala nyo yan, yung istorya na yan? Yung istorya nung away kalsada. Paki-off lang po. Naka-red dapat. Naka-red light. Ayan. So, 'di ba? Yung kwento ni pastor no na yung nakita niya na diyan ba yun pa? Naka-Fortuner po ba yun? Tama. Naka-Fortuner yung lalaki tapos naka-atras siya ng nakamotor. Tapos siya pa yung galit. yung malupit doon. Siya na yung naka-atras, siya pa yung galit. Tapos ang gusto niya sabihin, kasi medyo na-damage yung daw niya, yung sasakyan niya, yung Fortuner niya, at hindi siya pabayag na walang rest back yun. At ang gusto niya mangyari, yung nakamotor, siya yung umako na sabihin mo na lang na, ikaw yung punta tayo sa barangay, aminin mo na lang na ikaw yung nakadali. Tama ba yun? Tama ba yun? Sobrang ekis nun, men. Hindi tama yun. At yun nga, kagaya ng sabi ni Pastor, may iwasan yun kung merong tamang na-establish na pagpapalaki ng magulang. Diba? Amen? Teka lang wait lang po. Nadidistract talaga ako sa kasi nag-feedback yung natin, yung audio natin. Wait lang may setting ko. Mic check. Yan. Ay. Mic check. Yan. Wala ng feedback. Testing. Ayan. Mas okay na? Parang sa electric fan nga ata. Wait lang. Konti Sensya na po ako yung nadidistract. Kasi musician po ako. Kaya sobrang arte ng tenga ko sa mga ganyang bagay. So, praise God. Yan. Mas okay na. Ayun. So, yun nga. Yun yung storya ng naka-Fortuner. So, hindi tama yun, di ba? Tapos, ang sinabi ni Pastor, may iiwasan sana natin yung mga ganong bagay kung merong tamang, sa umpisa pa lang na sa bahay pa lang, natuturuan na ng tama mula pagkabata, di ba? Marami sanang may iwasan na krimen kung may pamilyang nagtuturo ng tamang landas mula sa pagkabata. Tama! Tama naman, di ba? Pero paano kung wala? Paano kung wala nagturo? Paano kung wala nagturo? Dead end na ba? Katapusan na ba? Dapat ba maging barumbado ka na, maging salot sa lipunan ka na dahil walang nagpalaki ng tama sa'yo? Yun na ba yun? Dead end na ba yun? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon sa araw na to. Bago po ang lahat, pag-pray muna tayo. Father God, we thank you, God, for
this morning, Panginoon. Salamat po sa magandang weather na na hindi kami masyadong may initan sa labas. Although dito, kailangan namin muna magtiis ng panandalian habang nakikinig kami ng salita mo dahil kailangan naming ingatan yung bawat isa. Lord, ina-acknowledge namin, Panginoon, na wala kaming pinagkaiba sa mga ibang pagpupulong kung hindi kami sasamahan ng Espiritu mo. Nagiging iba lang tong kantahan namin, Lord, yung pakikinig namin ng nagsasalita dahil andito yung presensya mo. Lord, maraming salamat, Lord. Panginoon, hayaan mo po na yung bawat salita na maririnig namin, yung bawat salita na babasahin namin, Panginoon, ay tumimo sa aming puso, Lord, at bumago sa aming buhay. At pagpalain mo nga po ang bawat isa na nakikinig, nandito man at maging sa live stream. Lord, we thank you for technology na kahit yung mga kasama namin dito na mga hindi namin pala kasama dito ay online, Lord, ay nakakasama namin sila. Lord, we pray, Lord, na makinig sila mula umpisa hanggang matapos yung service na to, Lord God. At kung paano ka kikilos dito sa lugar na to ay ganun ka rin kikilos sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Salamat po. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Yun. Naranasan niyo na po ba na mawalan ng cellphone? Diba? Naranasan niyo na ba na mawalan ng gamit? Gamit na lang muna, gamit. Ako, madaming beses na. Nung bata ako, lagi akong nagmamagic ng ng panyo. Di ba? Lagi ako nagmamagic ng panyo nung bata ako. Hindi yung kagaya ng ginagawa ng ibang magician na, oh, magic, mawawala to. Sa akin hindi, yung panyo yung nawawala sa akin eh. Yung papasok ako sa school, ang ayos-ayos nung kompleto yung gamit ko. Pag uwi ko, wala na yung panyo. Wala na yung payong, naiwan. Hindi ko na alam kung saan ko nalagay yung baunan. Diba? Sinong maraming beses nang ako talaga number 1 ako talaga na bata pa lang ako. Ewan ko ba bakit makakalimutin na ako. Welcome, and what's up? Yan, at ikaw, madalas ka rin bang makawala ng gamit, Brad? Hindi. Ha? Hindi lang everyday. Ako talaga, honestly, sobrang grabe, sobrang, hindi ko alam bakit sobrang makakalimutin ko mula pagkabata pa. Dahil ata sa hindi naman ako, anesthesia? Hindi naman sa ganun, diba? Ewan ko, sobrang makakalimutin lang talaga ako mula pagkabata ko. Hindi ko alam kung bakit. Na marami akong nakakalimutang bagay. Meron akong naalala ko dati, mawala na sa inyo lahat, cellphone or wag lang yung wallet nyo. Alam nyo ba yung hassle pag nawalan ka ng wallet, kung gaano ka-hassle yun? Lahat ng ID ko nandun, ATM ko nandun, at nung araw na yun, saktong-sakto, kakasahod ko lang nun. Wow! Sakto, kaka-withdraw ko lang. Diba? Tapos, nung pauwi na ako, galing nag-withdraw, bumisita muna ako dito sa girlfriend ko pa siya nung time na yon. Hindi pa kami kasal. Tapos di pa alis na kami kasi ihatid ko siya sasakay na siya ng dyan. Kasi ginagawa namin dati, panggabi nga ako sa work, diba? Uwi ako, tapos yung time na yon nag-withdraw ko, tapos babalik ako dito, pupunta muna ako sa kanila, kasi susunduin ko siya, nakabihis na siya, ihahatid ko naman siya sa sakayan. Kasi siya naman yung papasok sa opisina kasi pang-umaga siya. Yun. Magkaiba yung aming Yun. Sa'yo ay sobrang hindi. Ayun, grabe. Sobrang, tapos, nung paalis na kami, sabi ko, hindi ko alam, basta out of nowhere, nag-check ako ng gamit. Sabi ko, shoot, may nawawala sa akin.
at yung nawawala sa akin nun ay yung wallet ko. Na nandun lahat ng sinahod ko ng isang kinsenas. Kamusta naman yun? Diba? Lahat ng ID ko, Pag-ibig, SS, PhilHealth, ATM, grabe, nandun lahat. So, grabe, sobrang... Alam niyo yung feeling ng ganon? Alam niyo yung feeling? Yung nalalamig na yung pawis mo, tapos, hindi mo... Wala ka namang ibang masisi. Kasi, kasalanan mo yun, di ba? Grabe, sobrang aligaga ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko nung araw na yun. Tapos, ang ginawa, wisdom na lang, sabi ng misis ko, baguhin mo yung pangalan mo sa Facebook. Yung pala, life hacks yun. Baguhin mo yung pangalan mo sa Facebook. Kasi yung pangalan ko nga sa Facebook is Amp Malyari, di ba? Nickname ko. Tapos, sabi ng misis ko, baguhin mo muna siya sa tunay na pangalan mo. So, binago ko siya, Mark Paul Angelo Francisco Malyari. Talagang buong-buo. Yun po yung buong pangalan ko. Mark Paul Angelo Francisco Malyari. Ayun, binago ko siya sa Facebook. Tapos, nag-post ako. Sabi ko, may nawawala na ako ng wallet, ganyan. Andun lahat ng Sabi ko, okay lang kahit yung mga ID na lang po, pakibalik na lang sa may mabuting loob na makakakita ng wallet ko. Medyo pa-consensyang bahagya. Tapos, so parang nung time na yun, parang, grabe, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, ganyan. Ligaga ako, wala akong sahod, hindi ko alam kung paano papasok sa trabaho kasi nga wala akong pera. Isip ko na lang na mangungutang na lang muna ako para may pangtawid lang ng isang kinsenas. Ganun. Tapos, ginawa ko, binago ko yung pangalan ko sa Facebook, ganyan. Tapos, buti na lang. Nung araw din mismo na yon, may nag-chat sa akin. Tropa sa Laram. Shout out Jasper. Kababata ko yon si Jasper, taga Laram. Sabi niya, Tol, may nawawala ka bang gamit, Tol? Sabi ko, oo, men eh. Kanina pang umaga, men. Nawawala yung gamit ko. Ano yung nawawala sa'yo? Yung wallet ko, bro, nawawala. Sabi, tas, buti na lang, yung si Jasper, meron siyang, kakilala niya, yung nakapulot ng wallet ko. So, ayun, shoutouts din doon. Sila, dalawang si Christian, basta taga sila parehas, Southern Heights, yun, sa may packet sa bayan-bayanan, doon. So, yun, maya-maya may nag-chat na sa akin. Sabi niya, Kuya, nandito po sa akin yung pera niya. Pakipuntahan na lang po, kayo po yung pumunta mismo. Para sigurado kami na makakabalik ng So, yun, sobrang Ay, hindi pala yun yung araw na yun, no? Hindi ko siya yung araw pala na yun nakuha, sorry. Hindi ko, lumipas yung isang araw. Isang araw bago yung isang araw na wala kang ID, technically wala kang identity ka. Kung mawala ka man, walang nakakaalam kung sino ka. Ayun, ganun. Tapos lumipas yung isang araw. Tapos yun, kinabukasan pala, yun, nag-chat sa akin sila Christian na, ayun, Kuya, kunin mo na lang dito, taga Southern kami. Tapos yun, pinuntahan namin sila alam mo yung grabe, sobrang, salamat. Buti na lang sa mabuting kamay na punta yung wallet. So, ayun. Pinuntahan namin sila kasama ka ba nun, Mi? Ayan, sila Paps. Magkakasama kami nun. Pinuntahan namin sa Southern. Tapos, yun, pagpunta namin doon, sabi ko, magkano ba yung gusto nyo lagay? Hindi, kuya. Sobrang bait talaga ng mga bata. So, sobrang na-train sila ng maayos mula pagkabata. Actually, nakausap ko din yung magulang nila na, wag nyo nang singilin yan, si kuya nyo, ganyan. Kasi problemado na nga. Pero syempre, out of, gratitude pa rin sa kanila. Nagbigay pa rin ako kahit papaano. So, grabe, what a relief. Na, alam mo yun, nakuha ko yung pera ko. Woo!
nakuha ko yung pera ko, tapos, as in, nung nakita ko yung wallet, walang bawas lahat yung pera ko. Magkano yung withdraw ko, ganun yung pera na nasa wallet. So, wala silang, hindi nila pinagdiskitahan na, pitik tayo konti dito, ganun. Wala. Sobrang bait ng mga bata na yun. So, ayun, shout out ulit sa inyo. Tsaka kay Boss Jasper. Ayun. So, grabe, di ba? Alam niyo yung feeling na, na may nawala sa inyo. Di ba? Yung lamig ng kamay niyo. Di ba? Yung kaba. Halo-halo na eh. Hindi mo alam. Yung inis. Di ba? Kaba, inis, bad trip, galit. Halo-halo na siya. Hindi mo na mapinta yung hindi mo alam kung paano ka magre-react kapag may something na importante na nawala sa'yo. Tama? Tama? Grabe, ganun nangyari sa akin. So, ayun po yung ngayong umaga na to, something na may nawala din yung pag-uusapan natin ngayong umaga na to. So, ayun, bago ang lahat, tuloy muna tayo sa ating lecture. So, gayari. So, balik lang. Yan. So, ang tema po natin ngayon is establish a family. Balik mo muna doon, ate, para makita nila. Balik pa. Balik. Yan. Establish a family. Build a home. Pwede ba nasabihin yun? Establish a family. Build a home. Establish a family. Build a home. So, ano po ibig sabihin ng word na establish? Establish. Tingnan nga natin. Sabi ni Tita Miriam Webster. And establish is first to bring into existence. Na palitawin. Diba? Ganon. Kumbaga pag itayo, diba? To make firm or stable. Kailangan patibayin. Kaya nga kagabi pinag-usapan namin nila, kanina ba yun? Kaya pinag-usapan namin nila balik na kapag nag-establish ka, nag-uumpisa ka from the ground up. Meron na po ba kayong nakita na building na sa 20th floor, sa 20th floor, nag-umpisa silang gumawa tapos pababa. Meron na po ba kayong nakitang ganon? Hindi ko rin alam kung paano tayo makakakita ng ganon. Di ba? Na bago ka magtayo ng mataas na gusali, mag-uumpisa ka sa baba. Maghuhukay ka ng malalim, maglalagay ka ng hollow blocks, semento. Hollow blocks, semento. Doon siya magiging firm and stable. Magiging firm siya dahil, diba, unti-unti na nagpapatong-patong sila at unti-unti siyang tumitibay. At ito, third is to institute. Something such a law, permanent, by enactment or agreement. So, may itatag yung ayun yung meaning ng word na establish. So, in establishing a family, totoo naman, 'di ba? Kagaya ng sinasabi, tinuturo sa atin ni pastor ng mga nakaraan na kung mag-i-establish ka ng family, kaninong trabaho 'yon? Sa magulang. Nanay, sa tatay. Or kung sino man yung kasama niya sa bahay. Pero, technically, dapat siya ay trabaho ng tatay. Tama? Technically, dapat trabaho siya ng tatay. Tama? Tama ba? Tama. Okay. Trabaho siya ng... Baba daw kayo. Baba daw kayo dito. Yan, dito na. Kayo ng trabaho siya? Tatay. Technically, dapat sa tatay. Tama? Yun yung ideally. But how many ilan dito sa atin ang nakakaalam na hindi lahat sa atin ay nabiyayaan ng ganong tatay?
Ako, hindi ako nabiyayaan ng ganun tatay. Meron sa atin mga walang tatay. Diba? Kailangan natin tanggapin yun, diba? Na yung katotohanan na yun. Na, yun nga, hindi lahat sa atin ay nabiyayaan ng maayos na pundasyon sa isang pamilya. Hindi tayo nabiyayaan ng... Ito nga yung ano eh. Kaya nga tayo nandito, alam mo yun, as one family, worship church. Diba? I believe hindi ito aksidente na ito yung naging pangalan ng simbahan natin eh, di ba? Marami sa atin dito na walang maayos na pamilya. Di ba? Sana ako doon. Halos lahat. Di ba? Mabibilang mo nga dito yung ano eh. Mabibilang mo nga dito sa atin yung kumpleto yung pamilya. Sino-sino lang yun? Si Jackie, ata. Si Jackie. Si Ate Rem. Si Ate Sam. Si Ate Norin. Si Ate Cha. Wala na. Ay, si EJ pa pala. Ay, hindi rin pala. Pero, di ba, as one, di ba, ang sweet lang ni God na pinangalanan tayo na one family. Di ba, tayo yung one family, isang pamilya tayo na wala tayong maayos na pamilya. Dito tayo bubuo ng pamilya. Amen? Bubuo tayo ng pamilya. Kagaya na sinasabi ni Pastor ng mga nakaraan. Kaya tayo mga lalaki, dito tayo bubuo ng pamilya. Dito tayo, magkakasama tayong tatanda dito, magkakasama tayong mag-aasawa, magkakasama tayong bubuo ng pamilya, magkakasama tayong magkakaanak, at lahat yun dadali natin dito sa simbahan. Amen? Amen ba doon? Pero yun nga, for the benefit ng ating conversation ngayong umaga na to, how should we react? Hindi lahat sa atin dito ay magulang na, tama? Yung iba magulang lang sa basketball. Magulang sa ML. Pero hindi lahat sa atin dito ay magulang na. Pero lahat tayo ay anak. Lahat tayo dito ay anak. Taas kamay nga ng mga anak. Yan. Lahat tayo mga anak. How should we react? Kung kagaya ng pinag-uusapan natin, hindi nga tayo, wala tayong imperfect yung ating pamilya. Ngayon, meron tayong titingnan na story sa Bible. A story of an imperfect family. Actually, scandalous family. Alam niyo kung kaninong family yun? Sa family of our Lord Jesus Christ. Tingnan natin. Luke chapter 2, starting verse 41 to 52. Kung meron kayong mga Bible, dapat ay meron kayong mga Bible. Yung mga wala naman, nandyan siya sa screen. Pero i-encourage pa rin na meron kayong personal reading Bible. Chapter 2, verses 41 to 52. Diyan na po ba lahat? Diyan na po ba lahat? Dito po sa blue, page 76 and 77 sa ating mga local MBB Bible. Okay, sa mga wala naman po, meron din po sa screen kung ano. Sa mga nanonood din po online, meron po dyan sa screen para mabasa nyo.
para for your viewing inconvenience. So, sabi dito, ang batang si Jesus sa loob ng templo. Bawat taon, pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa pista ng paglampas. Or sa iba, sa ating mga Blue Bible, ano yung nakalagay dyan? Pista ng Pasko. Alam niyo po ba yun? Familiar po ba kayo doon sa pista ng Pasko? Ang pista ng Pasko, makikita niyo rin po yan sa Exodus. Yan po yung panahon na merong anghel ang Panginoon na dumaan sa Ehipto para magbigay ng salot at pinatay lahat ng mga panganay na anak na lalaki doon sa lugar na yon dahil ayaw palayain ni Parao nung Pharaoh, nung hari noon sa Ehipto, ayaw niyang palayain yung mga Israelites kaya nagpadala sigad ng ganon at lalagpasan lang yung bahay mo, hindi mamamatay yung panganay mo kung merong dugo, may dugo ng lamb, ng tupa, yung hamba ng pintuan. Yun po yung yun yung sineselebrate nila noon, nung time na yun. Sineselebrate nila na nagbigay ng mercy si God sa mga tao na nabalot ng dugo. Familiar po ba tayo doon? Nagbigay si God ng mercy dahil sa dugo. Sa mga taong balot na ng dugo. Tuloy natin. 42, ilan taon na si Jesus? Nang 12 years old na si Jesus, muli silang pumunta roon gaya ng nakaugalian nila. So, ibig sabihin po, nakaugalian nila, posibleng every year, pumunta sila doon. Every year, pumunta sila doon. Pagkatapos ng pista, umuwi na sila. Pero, nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Hindi ito namalayan ng mga magulang niya. Naiwan. Napanood niyo na ba yung movie na Home Alone? Pang Christmas. Tuloy natin yung storya. Ang akala nila ay, kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad buong araw. Alam mo yun? Come on, ikaw, yung anak mo, papagkatiwala mo na, Mary, alam ko nasa iyo si alam ko kasama mo si Jesus. Joseph, alam ko ikaw yung kasama. Hindi, alam ko kasama siya ng mga pinsan mo. Hindi, akala ko kasama siya ng mga tita niya eh. Ganon yung scenario dito. Ang akala nila kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin. Kaya, nagpatuloy sila sa paglalakad buong araw. Bandang huli ay hinanap nila si Jesus sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Ilang araw na yung nakalipas na naglalakad sila na hindi nila kasama si Jesus? Isang araw na. Bago nila nalaman na hindi nila kasama yung anak nila. Wow, napaka-responsible. Napaka-responsible nila. So, nang malaman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. So, isang araw na silang naglalakbay, ilang araw yung pabalik? Isang araw na naman. Diba? Dalawang araw, ibig sabihin, 2 araw na yung nakalipas. Can you imagine? Sa akin kanina, yung wallet ko lang yung nawala. Can you imagine, anak nyo, yung nawala. Diba? Siguro halo na yun ng oh God, sana okay lang siya, sana hindi siya napahamak, sana nasa payapang lugar siya at kasama, humanda ka sa akin pag uwi na, pag nakita ka namin, humanda ka sa amin. Diba, magkasama na siguro yun, magkakahalo-halo na yun sa utak nila. At yun, naman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. Bumalik ulit sila sa Jerusalem. Tuloy natin. At pangatlong araw. So, nasa Jerusalem sila, isang araw silang paikot-ikot. Kung kanina sila siguro siguro lahat ng pinuntahan nila na tindahan, na bahay, na pinuntahan nila, na binisita nila. Kasi
Pista nga yun eh. Siguro lahat ng bahay na kinainan nila, di ba ganun tayo, di ba? Ewan ko, ganun sa Batangas eh, pag piyesta eh. Parang, oy, punta muna kayo dito, kain tayo. Or, tas paglakad mo ulit konti, ganun na naman, meron na naman, oy, tara, kain tayo dito. Pagpunta mo, siguro lahat ng bahay na pinuntahan nila, uy, andyan ba si Jesus? Ay, nakita niyo ba yung anak namin? Nakita niyo ba si Jesus? Nakita niyo ba si Jesus? Ganon yung, ganon yung scenario dito. At nang ikatlong araw, nakakatawa, natagpuan nila si Jesus saan? Sa templo. Anong ginagawa? Nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Anong ginagawa niya? Nakikinig siya at nagtatanong. Dito ako mag-i-start ng first point ko. Tayong mga kabataan, tayong mga anak, kapag naiwan tayong mag-isa ng mga magulang natin, ano yung ginagawa natin? Cellphone? Ha? Tulog? Sana ganun lang. Kasi ako, hindi po ako ganun dati. Hindi po ako ganun. Marami akong ginagawa na hindi ko na pwedeng i-share dito kung ano yung mga ginawa ko nun. Marami akong mga ginagawa na... Marami akong mga pinapapunta sa bahay na hindi ko na pwedeng sabihin kung ano yung ginawa namin dun sa bahay. Hindi appropriate. Pero si Jesus, anong ginagawa niya? Nakikinig. At nagtatanong. Dito sa part ba na to, responsable ba yung mga magulang niya? Hindi eh, di ba? Pero anong ginagawa niya? Sa mga panahon na nakikita niya, sa mga panahon na nakita natin yung pagkukulang ng mga magulang natin, ano yung ginagawa natin? Usually yun yung ginagawa natin eh. Tinitingnan natin kung ano yung pagkukulang nila. Pero si Jesus, ano yung ginagawa niya? Ano yung ginagawa ni Jesus? Nakikinig at nagtatanong. Saan? Mga nagtuturo ng kautusan. Nakikinig siya ng salita ng Diyos. Nagtatanong siya tungkol sa salita ng Diyos. At ito sa mga kapwa ko kabataan, gusto kong sabihin sa inyo na walang masama magtanong. Kahit si Jesus nagtatanong siya. Yeah? Ano yung makikita natin sa taong nagtatanong? Doon natin makikita na matalino yung taong yun. Ha? So nagtatanong, hindi lahat ng nagsasalita ay masasabi mo na marunong na. Pero malalaman mo na matalino siya sa mga tanong na tinatanong niya. So sa mga kapwa ko kabataan, kung feeling nyo ay lost kayo, nawawala kayo, kagaya ni Jesus dito sa time na to, technically, hindi na lost si Jesus, pero dito sa part na to, he's lost, di ba? Ng mga parents niya. Literal lang na lost. Pero ano yung ginagawa niya sa atin, sa buhay natin, kapag sa mga panahon na we are lost, hindi po masama na magtanong. Pero importante din na ano yung ginagawa niya? Makinig. So that's my first point. If you feel lost, makinig ka at magtanong. Magtanong kung yung alam mo na mapapagkatiwalaan mo. Sa mga taong alam mo na mapapagkatiwalaan mo. Amen? Tuloy natin. Pwede, balik mo muna. Wala pa tayo dyan eh. Namangha ang lahat ng nakarinig sa kanya. Namangha ang lahat ng nakarinig sa mga isinasagot niya at sa kanyang katalinuhan. Yun nga, kasi
Di ba? Doon natin malalaman nga na matalino yung isang tao kapag nagtatanong siya. Ha? Sumasagot din siya. Tuloy natin. Nagtaka ang mga magulang niya nang magpuan siya roon. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami ng inyong ama sa paghahanap sa inyo." Di ba? Pamilyar? Di ba? Hindi na nga siya yung... Kasalanan niya ba yon na naiwan siya? Kasalanan ba ni Jesus yon na naiwan siya ng mga magulang niya doon? Tapos ano yung ginawa ng mga magulang niya? Siya pa yung sinisi. Anak. Pamilyar? Pamilyar ba yon? Sila na yung may kasalanan. Ikaw pa yung sisisihin. Ikaw pa yung masama. Diba? Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balas na kami ng iyong ama sa paghahanap sa inyo. At nakakapagtaka pa dito. Nagtataka pa sila. Ba't sila nagtataka? Ito yung sagot ni Jesus sa kanya. Sumagot si Jesus sa kanya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama?" Nakita niyo yung parallel? Balisang-balasa kami ng iyong ama. Ng iyong ama. Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ako'y nandito sa bahay ng aking ama?" Dito yung second point ko. Diba? Sa mga panahon na ganon, na hindi natin maintindihan bakit ganon yung mga magulang natin. Diba? Ano yung sagot ni Jesus? Sumagot siya ng may respeto. Andun pa rin yung respeto. Hindi niya naman dinidisregard na yung ama niya dito. Pero ito yung point na gusto niyang iparealize sa kanyang mga earthly parents na hindi lang siya hanggang dito. Diba? Ang kanyang layunin ay sundin ang layunin ng kanyang ama na nasa langit. Amen? So sana ganun din tayo. Kapag hindi tayo maintindihan ng mga magulang natin, yung ginagawa natin ay yung layunin ng ating ama na nasa langit. Amen? So, second point. Lapit na ako. Tinatime na. Ayun, sumagot si Jesus, pero hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Diba? Hindi pa rin siya naintindihan ng mga magulang niya. Ano yung ginawa ni Jesus nung hindi siya naintindihan ng mga magulang niya? Tingnan natin. Ang ginawa niya? Umuwi. Sumunod. Umuwi si Jesus sa Nazareth kasama ng kanyang mga magulang. At patuloy siyang Ganun ba tayo? Kapag hindi tayo naiintindihan ng mga magulang natin, anong ginagawa natin? Ako ginagawa ko, nagre-rebelde ako. Punta ako sa mga tropa ko. Layas. Pero si Jesus, ano yung ginawa niya? Nung hindi siya naiintindihan ng mga magulang niya. Kaya kung ikaw ay anak, at kung sa tingin mo hindi ka naiintindihan ng mga magulang mo, sumunod ka na lang. Sumunod ka sa kanila. At patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. At dito po ako magtatapos. Bilang mga anak, kung hindi man tayo nabigyan ng ating mga magulang ng tamang guidance, ng tamang paggabay, hindi to dead end. Gawin lang natin, patuloy tayong makinig at magtanong. Ano yung gagawin? Sumunod at verse 52. Patuloy na lumaki si Jesus. At lalo pang naging matalino. Sa ibang version, sa ASN, basahin ko po siya sa ASND version na.
Wait lang po Mas maganda, mas malinaw kasi siya sa version na to. Itong verse na to, kaya ganun. Teka. Tama dyan ata yun sa ating mga Bible, sa MBB. Hindi, ganun din eh. Sa ibang version kasi, sa English, ang sabi dito ay, He grew in stature. Nag-train siya. He grew in stature, in wisdom, nagpakamatalino siya, at kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Minsan kasi ganun lang tayo eh, di ba? Parang, church lang ako, kakalugdan ako ni God. Tapos ano ka sa labas? Kinakalugdan ba tayo ng mga tao? Di ba? Gusto ba ng mga tao na nakadikit sa atin lagi? Sana. Sana. Di ba? So, sa i-close, meron lang po ang gustong basahin, yung last natin, ang ating concluding na passage. Kung sa tingin natin ay hindi perpekto ang mga magulang natin, meron akong good news sa inyo. Never, never, ever magiging perpekto yung mga magulang natin. Pero matututo lang tayong makinig, magtanong, sumunod, magsagawa, maging matalino. We will grow favor with God at sa mga taong nakapaligid sa atin. Huwag natin tignan yung kakulangan ng mga magulang natin. Huwag natin tignan yun. At kasi yun nga eh. Gusto kong ngayon mga anak, mga kapwa ko, mga anak, pwede bang ito yung maging sobering time na ma-realize natin eh, totoo, hindi talaga sila perfecto. Never silang magiging perfecto. Pero hindi hadlang yun para walang yain natin sila. Kundi, kagaya ni Jesus, maging mas masunurin tayo. Kasi kahit anong itayo na pundasyon, kahit anong gawin ng mga magulang natin na perpekto, na paggabay, pag-alalay sa atin, kung hindi tayo magko-cooperate, kahit gaano kaganda yung plano ng Ama sa atin, ng ating Ama sa atin, kung hindi tayo magko-cooperate doon sa plano na yun, never mag-work yun. So I hope na we will cooperate doon sa plano ng ating Ama. Ultimately, ng ating Amang nasa langit. Magko-cooperate tayo doon. Huwag na natin tignan yung mga kakulangan nila. At sa pag-i-establish ng pamilya, tandaan natin, establishing a family, yes. Establishing a family, siguro trabaho dapat ng mga magulang natin yan. Pero building a home, it's a team effort. Kaya nga may mga tinatawag na Team Kramer, Team Malyari. Yes. Bubuo kami niyan soon. Team Ramirez, Team Campos, Team Francisco. Because building a home, it's a teamwork. It's a team effort. Hindi yan kakayanin ng mga magulang natin mag-isa. Kaya we need to cooperate. Sa close, gusto kong basahin to. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy at sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi ang ating mga magulang. Yung ba yung sinabi dyan? Yung ba yung sinabi dyan? Walang iba kung hindi ang ating mga magulang. Wala nang ibang pundasyong maaaring mailagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si
Jesucristo. Let's pray. Father God, maraming salamat po, Lord, sa umaga na to, Lord. Thank you for your goodness, Lord God. Lord, mangusap ka sa puso ng bawat isang anak na nandito. Bawat isa sa amin, Lord. Lahat kami ay mga anak, Lord. Ultimately, lahat kami ay mga anak nyo. Lord, turuan mo kami na makinig sa'yo, magtanong sa'yo, at sa mga taong alam namin na posibleng makapagbigay ng kasagutan sa amin. Lord, tulungan mo kami na maging masunurin, na kahit di kami maintindihan ng mga magulang namin, Lord, patuloy kaming re-respeto, Lord, sa kanila. Ganon din sa inyo, Lord. Madaming panahon, madaming panahon sa buhay namin na hindi ka namin maintindihan. Pero naway, bigyan mo kami ng puso na susunod pa rin sa'yo kahit hindi namin ikaw maintindihan minsan. Lord, salamat dahil wala nang ibang pundasyon, Lord. Salamat dahil sa kakulangan ng mga earthly parents namin, Lord God. Ikaw ang aming perpektong amang nasa langit. Walang makakatumbas sa karunungan mo. Panginoon, salamat po. And if you're in this place, and gusto mong tanggapin yung free gift ng kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan mo, pwede ka bang pumikit at sa count of 3, bibilang ako, kung gusto mong tanggapin yung kapatawaran na binigay sa ni Kristo, taas mo yung mga kamay mo sa count of 3. 1, 2, 3. Pwede mo na ibaba yung mga kamay mo. Lord, thank you for those hands, Lord. Ay naniniwala kami na yung mga kamay na yun ay nagsisimbolo ng mga puso namin na isinusuko namin sa inyo. Lord, tinatanggap namin yung libreng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Lord God. Hindi namin to pinagpaguran, wala kaming ginawa, hindi kami karapat-dapat para dito sa regalo na to, sa kapatawaran at sa pag-ibig mo. Ngunit, dahil sa kabutihan ng loob mo, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesucristo para mamatay sa krus para sa amin, para sa kapatawaran ng mga kasalanan namin, para pwede mo kaming tanggapin bilang iyong mga anak. Lord, ngayon, kami ay iyong mga anak, Lord. Mga anak mo na kami, Lord, at kami ay susunod, makikinig at magtatanong sa iyo, at ikaw lang yung pundasyon ng pamilya namin, Lord. Hindi man kami nagmula sa maayos na pamilya, Lord, bubuo kami ng maayos na pamilya, Panginoon. Sa pamamagitan mo. Ikaw lamang ang aming pundasyon. Ikaw lamang ang aming, ikaw yung matibay namin na pundasyon. Ikaw yung umpisa. At ikaw rin yung katapusan. Salamat po, Panginoon. We worship you and we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise God po. Nawa, na-bless po tayong lahat sa binigay na word ni Lord. And ayun po, meron po kaming ibibigay na nakaupo pa sila lahat. Uy, may ibibigay po. May pa sinasabihan eh. So ayun, may ibibigay po kaming special number po ang band 3 sa inyo. And